Hello mga stories, welcome back sa ating content. So lalo-lalo na sa mga fans ng mga PBB dyan. Okay, so bago tayo magsimula, effective ngayon. Some mga pagtataka kayo bakit lahat ng mga yung mga early videos ko ay naka-unlisted. So makikita nyo lang yung mga early uploads ko at doon sa aking parang sa playlist, sa may playlist na makikita mo for the early. So effective ngayon lang itong araw na to ay makikita niyo na yung yung mga early videos ko regarding sa ganito ganyan. At i-schedule ko I think past 7 na gagawin ko siya, i-switch ko through everyone. So, nga for now, sa mga yung iba na itataka kayo bakit naka-unlisted, so, doon lang muna at i-schedule ko lang ng every night at 7, gagawin ko lang siya ng na everyone. So, lang, parang isahan muna per day para ma-check natin. So, yun. Yung mas ko. At, okay, so, para makita yung iba. Yung ibang videos. Yung unlisted kasi is considered as early videos. So, early uploads. At saka every night, ganun din, every night na 7, makikita mo yung uploaded din. So, yun lang yung masabi ko, and thank you, maraming salamat sa akin. Okay, so, ito, pag-usapan natin itong tungkol sa mga branding chemistry. Sabi daw, why Wheelcast works, the branding chemistry everyone's talking about. Alam mo naman, lahat naman tayo, mayroong yung mga celebrity endorsements, di ba? Kung naalala niyo kung naalala niyo yung, I'm not rooting for the agad kasi tagal na yun, 2015 that time yun. Ang daming kung bibilangan mo yung mga endorsement. Naalala mo ba yung I Love, merong yung mga love teams noon pa, love teams na I Love, tapos meron pang Katniel, di ba? Yung dito yung skin. Pero matagal na yun. So, ang tinatawag dito is yung parang endorsers. Yan. For example, ito. Yung isa, yung gusto mo, yung isa, yung endorsement sa Tides, ganito. Yung isa naman sa McDo. Yung love team dapat doon, di ba? Di ba? Pag nilagyan ng McDo sa ganito, ang daming sales. Yun yung kasing gusto nila ganon. Lalo yung sa Sonox, ang tanong is, papasok ba ang yung mga for example, yung tataas ba ang sales or sa mga incomes doon, tataas ba? May doon yung growth, may bago growth ba to? Ganyan, di ba? Yan yung kasi yung target nila, hindi na parang successful sila. Ngayon, eto naman ang sinabi. Ngayon medyo yung medyo karamihan sa mga marketing, mostly sa mga marketing manager, marketing director, ganyan. Medyo sila, malbusisi sila. Lalo na kasi karamihan kasi ngayon parang hindi basta-basta tatanggapin yung mga endorsements ganun. Lalo na yung mga medyo alam mo na ngayon na may nagkaroon ng bad image, medyo yung controversial na yun yung iniiwasan nila doon. So, katulad nito. When Mika works, the branding kasi is everyone's talking about. Sabi dito is as a marketing professional, bias aside, ina-aside yun sa mga biases na ganyan. Brands don't make endorses based on noise.
hindi sila bumabase sa maingay sa mga Twitter, sa Reddit or sa mga Facebook diyan na mga kung ano-ano pa sa mga comment sections. They choose based on mass appeal, clean image, katulad sinabi ko doon, consumer influence, and brand alignment. Yun, di ba? Yung dito. Kaya minsan, binabasa kasi yung parang ini-eksperimento. Katulad yung nangyari yung di ba yung nangyari doon sa yung recently, yung commercial doon sa yung kay kay Shazna yung magjawang Shazna ay si medyo sas. Wag niyong expect. Alam ko to siya, parang hindi siya branding naman siya, pero hindi siya kilala sa mga top brands like yung PH Care, yung tapos ang ending labas ganitong commercial, medyo crazy. Kung ako yung parang dyan, na marketing director, tapos ganyan ang medyo off yan sa akin. Kasi medyo, yun talaga risky yun, men. Risky yun. Yung tinutukoy ko doon. Ngayon, balik tayo doon. So, doon sila babasa sa mga marketing director. Iniingat-ingatan nila, lalo na sa mga brands. Yung mga mga products doon. Kung babagay ba sila. For example, yung sa sa mga donut products, katulad yung Wilka, papatok ba to? Halimbawa sa McDonald's, Jollibee, or KFC. Si Wilda, itong mga to, ipapatok ba? Diba? Lalo na kung ito medyo okay na sana ito lahat kaso yung mga products kamahalan. Pero sige ganun, di ba? Ito ba ito bang Latin phenomenal or parang pasok sa mga masa or parang yun. Pag binili ko, dadagdag ba yung sales na yan na baka hindi lang doble, triple pa, ganyan. Yun yung gusto nila, yung expectations sa lahat ng mga mga marketing professionals. So, parang hindi basta-basta. Ito ba yung parang ito isa pa. Ito tututusin pag ito yung itong mga Latin tatagal ba sila? Or yung parang baka sa hanggang trending lang sila dito. So, kasi yung minsan iisip itong after na itong TVB, mag-on bang ito? Sa shine through ba sila dito? Yung mga to? Kasi ba after PBB hanggang doon na lang sila Yun kasi iniisip nila sa mga marketing professional dito, So, yun. At there is a greater moment of textbook example how authentic connection drives result. 1 out of 10. Yes. Yan yung kasi yung parang driven nila dyan na medyo mababa na katulad di ba yung yung may napapansin ako na hashtag #AZRoute medyo alanganin nga lang kasi ganun din sa sa ibang labi Mika Brand ganun or yun medyo alanganin kasi nag-aalanganin sila, what if magkaroon ng finale season na big night. Paano kung after big night? May projects ba sila? O mayroon bang magkakaroon ba ng pangmasa dito? Parang idadagdag mo pa ang aldab nung that time era. Yun gusto niyo lang mangyari na, di ba, na papatak ba yan? Sisikat ba yan? Magkakaroon ba ng projects ba yan? Yun yung sinasabi niya sa professional. Di ba? Yun. Kaya minsan talaga yung mga iba dito sa mga comment sections na iba
medyo iba yung analogy dito. So, sabi nga dito na, ano, ito, katulad ng dito sinasabi niya, yan naman, katulad dito, mali na naman ang analogy, nagiging out of context. Katulad nito na, kung ayaw ni Bianca kay Will Diwag, doon siya sa dust, sisikatis. Ayaw na yung tuloy, kasi nagiging out of context dito. Ang inano ko lang dito kasi, lalo sa mga endorsers, katulad ng mga black, inaalagaan nila ang branding. Inaalagaan nila yung mga products. Kasi pwedeng, once nagkaroon ng controversial, katulad yung nangyari doon sa mga Bini, yung mga si Bini Joanna, Bini Stacy, lahat ng mga yan. Alam mo naman yung context noon, di ba? Yung nagkaroon ng controversial. At yung kay yung naalala mo yung kay Maris Racal, di ba? Na Maris Racal, Andy Jennings, di ba? Nagkaroon ng SS issue. Lahat ng mga endorsements, nagka-back out yun. Yun kasi yung magiging risky na ayaw nila na maulit pa. Kasi yun kasi yung medyo siya na parang magdadalaw isip baka ito katulad nito baka naman na for screen purposes lang to baka hanggang lang ito parang on cam lang pa sila dito. Yun kasi yung iniisip ng mga marketing na medyo very risky kasi yun. Kaya hindi natin masisisi na minsan hindi basta-basta naglalabas sa mga ganito, yung mga commercials, ganyan. Medyo siya parang mahirap isugal yung kanilang branding para sa, for example, itong on-screen lighting something, ganun. Yun yung mangyayari dito. So, yun ang mga story. So, yun lang mga sabi ko. And thank you and see you in next video. Bye!